Bum ba-dum ba-dum ba-da-da-da-da-dum, 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 bum ba-dum ba-dum ba-da-da-da-da-dum. Isang tanda sa langit, babae nagniningning, may araw na balabal buwan sa kanyang paanan. Korona ng bituin, 12 ang bilang, pag-ibig ng Diyos sa kanya'y ipinahayag. Nagdilim ang langit, dragon ay nagbanta, ngunit ang sanggol na ipinanganak ay dakila. Siya'y maghahari, tungkulin ay banal, tagumpay ng Diyos, kailanman ay walang kapantay. Dakila ang Panginoon, sa laban siya'y panalo. Ang dugo ng kordero, kaligtas ay tiyak na totoo. Sa gitna ng digmaan, siya'y ating sandigan, tagumpay ni Kristo, walang hanggang kalayaan. Dakila ang Panginoon, sa laban siya'y panalo. Ang dugo ng kordero, kaligtas ay tiyak na totoo. Sa gitna ng digmaan, siya'y ating sandigan, tagumpay ni Kristo, walang hanggang kalayaan. Ang natitira sa kanyang binhi. Ano yung turo ng mga denominasyon na nagtuturo ng nalalabi sa kanyang binhi? Ano yung kwento ng Revelation 12? Nasa Bible yan, hindi lang denominasyon yan eh. Mula verse 1, sa kwento yan. May babae clothed with a sun. Ngayon itong babae nanganak. Yung anak niya mamumuno sa mga bansa. Parang type kay Jesus Christ. Tapos may dragon, gusto kainin yung bata sa pagkapanganak niya. At hindi niya nakain. Naglabas siya ng baha sa bibig para lunurin yung babae. Itinakas yung babae sa ilang. So parang kinikwento ko ni Revelation 12 na itakas nga siya sa ilang. At ito na yung yung verse natin. Pinagtuunan ng pansin ng dragon yung nalabi sa kanyang binhi. Bumaka, ibig sabihin lumaban sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at sa mga may patutuo ni Jesus. So dito na kinuha ng SDA yung kanilang Ang pinakasikat na denominasyon nagtuturo niyan yung SDA. Pero syempre hindi wala yung iba. Nag-start na yung una sa Seventh-day Adventist. Nagtuturo sila na yung remnant of her seed ay kumakatawan sa end time remnant church na nananatiling tapat sa Diyos bago yung pagbabalik ni Christ. So, binabatay nila yung interpretation na to sa paglalarawan sa Book of Revelation 12:17 na yung nagsasabi na ang remnant ay keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Sa turo nila yung pagsunod ng mga utos ng Diyos kasama sa pangingilin And ng commandment. Seventh Day Sabbath na Mm. pinaniniwalaan nilang mahalaga yung
tanda na katapatan sa Diyos sa mga huling araw. Pinapaliwanag din nila na yung testimony of Jesus tumutukoy sa spirit of prophecy na ayon sa kanila pinapakita sa ministry ni Ellen G. White. At dahil dito tinuturo nila yun na yung remnant church ay isang tapat na kilusan na nagbabalik ng mga katotohanang biblikal at naghahanda ng mga tao para sa second coming of Christ. Tapos sunod sa evangelical Protestant explanation. So, maraming evangelical at Protestant churches na yung nag-i-interpret sa remnant of mercy bilang mga tapat na Kristiyano na nananatiling loyal kay Christ kahit may persecution, lalo na sa huling panahon. Sa paliwanag na 'to yung babae sa Book of Revelation 12, kumakatawan sa people of God at yung remnant tumutukoy sa mga believers na patuloy pa rin na sumusunod kay Christ kahit na inuusig sila ni Satanas. Tas yung mga nananampalatayang 'to nilalarawan sa dalawang paraan na sinusunod nila yung commandments of God at hawak nila yung testimony of Jesus Christ. And yung interpretation na 'to nagbibigay din sa perseverance at faithfulness na nagtuturo na yung tunay na believers ay nananatiling tapat kay Christ kahit sa panahon ng paghihirap at opposition. Tas sa dispensational interpretation, sa dispensational prophecy teaching yung remnant of mercy tumutukoy sa particular na sa mga Jewish believers sa panahon ng tribulation. Yung interpretation na 'to, karaniwang makikita sa mga prophecy teachings na naimpluwensyahan ng theology ni John Nelson Darby. And sa pananaw na 'to yung babae sa Book of Revelation 12, kumakatawan sa Israel at yung mga remnant tumutukoy sa mga Hudyo na naniniwala kay Christ sa panahon ng tribulation. Yung mga mananampalatayang 'to, haharap sa matinding persecution mula sa Antichrist pero mananatili pa ring tapat kay Christ. Madalas din nilang kinokonekta yung talatang 'to sa 144,000 sealed servants of God na binanggit nga sa Revelation 7 at 14. And sa Catholic, yung Catholic Church kadalasan nag-i-interpret sa babae na, bilang kumakatawan kay Mary at the Church. Hindi yung babae sumisimbolo kay Mary, yung Mother of Jesus dahil siya yung nagsilang kay Christ. Pero kumakatawan din siya sa church na nagpapatuloy ng mission ni Christ sa mundo. And sa interpretation na 'to yung remnant of her seed, tumutukoy sa nananatiling tapat kay Christ at yung sa mga aral ng church kahit sila ay nakakaranas ng persecution mula sa pwersa ng kasamaan. At may ilang Christian groups at prophecy teachers din na nagbibigay diin na yung remnant of her seed ay magdurusa ng martyrdom. Tas isang halimbawa nun yung Jehovah's Witness. Sa interpretation ng Book of Revelation, yung remnant tumutukoy sa, mga tapat na lingkod ng Diyos na nakakaranas ng persecution mula sa sistema ni Satan. Naniniwala sila na maraming tapat na mananampalataya sa kasaysayan ng yung nagdusa ng persecution at maging kamatayan dahil sa kanilang katapatan sa Diyos. And makikita din sa mga historic Protestant martyr traditions lalo na yung, mga naimpluwensyahan ng libro ni Book of Martyrs na sinulat ni John Fox. Sa pananaw na 'to yung remnant kumakatawan daw sa mga believers na nananatiling tapat kahit hanggang kamatayan. Yung na sumasalamin sa sinabi sa Revelation 12:11 na they did not love their lives unto death. And
And meron ding ilang prophecy-focused evangelical ministries na nagtuturo na yung mga believers sa panahon ng tribulation haharap sa martyrdom dahil sa testimony nila kay Christ. Then, kinokonekta nila yung Revelation 12:17 sa mga talata tulad ng Revelation 6 at Revelation 20 na nagsasalita tungkol sa mga saints na pinatay dahil sa kanilang pananampalataya sa huling panahon ng persecution. Sa end time, nabasa ko lang kay Frank na ang Revelation 12 woman, merong church, merong Israel. So, sabi ni God, magulo. Nabasa raw ni God, magulo. So, kay Jackson, ang Revelation 12 woman ay Israel. Yung binanggit kanina ni Stayed na may isang denomination nagturo. Hindi lang isa, siguro hati ang denomination dyan eh. Saksi, Sabadista, at iba pa, wala silang 7-year tribulation eh. So itong tribulation period, yan ang turo ni Jackson. Yan yung turo ng mainstream denominations like yung mga nagtuturo ng prophecy ngayon, si Hagi, Baptist, etc. Pero yung Sabadista, wala nang church tribulation eh. Tinapos na nila yung 70 weeks eh. Sa Sabadista, yan na yung pinaka-tribulation, yung church ages. Biblically, kung letter C, parallelism, para yung tama yan eh. Multiple application. O marami sigurong dating kasamaan maging detractor ko na mali yan. Pero ulitin ko sa Book of Revelation, maraming parallel applications. Siyempre, tatanggihan ng karamihan yan. Namili sila ng isang application, Israel lang o church lang. Para kayo maging aware. Yan ang pagkakaiba natin sa kanila. Sa kanila, bawal tayo kausapin. Baka madaya ang miyembro. Kayo kailangan nyo silang kausapin. Kundi nadaya kayong laman nyo kasi tinatamad kayo. Hindi pwedeng kung style nila hindi na kakausap sa iba or mag-aralan makipag-aralan sa iba o kunin yung panig ng iba. Tayo kailangan natin kunin panig. Pag di nyo ginawa, questionable ang nyo, pagkaberehan nyo. Sa kanila, pag ginawa nila, baliktad questionable ang kaligtasan. Pag kinuha pa yung panig natin, bawal na bawal nga kunin yung panig natin, matuto sa atin Pero tayo, bawal na hindi kayo bere na matuto sa kanila. Kasi bias kayo. No? Kahit hindi nyo sinasadya. So, ako hindi masaya kung ako lang pakikinggan nyo. Kailangan, obligado kayo kunin yung panig ng iba. So, sana magkaroon kayo ng barkadang ka-sharing sa EA1. So, isa-isayin natin Yung number 1 po Israel, tapos yung pangalawa si Mary, tapos yung pangatlo po the church. Sabi po nila na yung woman, yung woman na nag-birth, parang inano nila ni Mary, at tapos parang layer siya, kunwari nagdudual po sila. Halimbawa po yung sa ibang Christian groups, nagdudual meaning sila, nire-represent ng 3 layer. Yung number 1 Israel, kasi yung Israel daw po yung nagdala dun yung Messiah. Tapos yung number 2 si Mary, kasi siya daw po yung physically nag-give birth. Tapos yung number 3 yung church, kasi God's people pinersecute na-persecute dun sa kay Satan or dun sa dragon spiritually. Sino yung remnant of her seed? Di ba remnant of her seed? Di ba po kapart po siya ng Revelation 12. Ngayon, nasa dulo pa yung binanggit na yung meron nga pong remnant. Pero may binabanggit po kayo doon na may 2 pakpak ng agila na ililigtas yung dadalhin niya yung woman. Ngayon, sinasabi po dito na yung 2 pakpak ng agilin na yun, yun yung 2 prophet ministry. Pero, di ba mangangaral po yung 2 prophet ministry na yon dun sa first 3.5 years nung 7 years tribulation.
Pero ang magdadala daw po ng mensahe nung two prophet ministry na yun ay yung binabanggit nga po na ito na remnant of the seed which is yung 144,000. Ngayon po, yung 144,000 daw po is hindi po siya yung woman, but part of the woman which is the Israel. Kasi yung two prophets, ulitin ko po, sila yung magtuturo sa lupa. Two prophet muna, then saka yung 144,000 na mangangaral doon sa buong Israel, doon sa buong woman. Ngayon, yung kaparallel naman nitong 144,000 dito sa tribulation is yung foolish virgins na naging wise. Magiging wise yung foolish na to. Ibig sabihin, may maliligtas din na Gentile. Ngayon, yung 144,000 daw po na remnant, hindi sila makukuhanin ng agila. Kasi di ba yung kukuhanin ng agila para itago, para ikandili ba yun? O sa alagaan yung woman. Pero yung 144,000, hindi sila magtatago kasi mapapatay daw po sila. Ngayon, pag pinatay sila, mas mataas daw sila kaysa dun sa mga mortal people na papasok dun sa millennium. At itong 144,000 first fruit daw to, I think, sa Israel. Kasi nga po, di ba, hindi nila tinanggap ang Panginoon. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila ng Messiah. Tapos parang ma-realize lang nila na, ay, ito nga yung Messiah na pinatay namin pagdating ng Panginoong Jesucristo kasama yung bride niya, pagbaba niya, after ng next 3.5 years at after ng Armageddon, di ba po? Ngayon, sabi po dito, mas mataas daw po itong 144,000 sa Israel nation na woman at saka mas mataas daw po sila dun sa sheep group. Kasi yung sheep group daw po ay yung mga mababait lang na yung parang yung wag ka lang pumatay, wag ka lang yung sumunod naman sila sa Diyos pero parang hindi nila nakilala ng lubusan ang Panginoon. Ngayon, yung 144,000 po, mag-glorified body sila kasi mapapatay sila. Unlike dun sa yung sa woman na iba, mortal lang. Kasi hindi naman sila mapapatay kasi nga po kakandilihin sila nung kasi tatakas daw sila sa Judean wilderness. May isa pa daw po na another view. Kung ang magkakandili ba daw dun sa woman is yung US, yung kung dadalhin ba daw dun sa USA mismo. Ang view nyo dun is hindi sila aalis sa Israel at pupunta pa sa USA dahil yung logistics ng pagsakay sa eroplano papunta dun is parang medyo imposible. Kaya magtatago lang sila dun sa Judean wilderness. At saka yung iba pang marami pang lugar bukod dun basta sa wilderness, hindi sa US mismo. Ngayon, yung mga yun, mas mababa kaysa dito sa 144,000 kasi itong 144,000 talagang nila, they not love their lives unto death for their testimony. Kasi kasi ang iti-testimony daw po nila dito ay yung ipapangaral nila na yung two prophets is di ba ang pinapangaral po ng two prophets is na wag silang maniwala dun sa mark of the beast. Ano yung mark of the beast? Ang mark of the beast is yung wag silang maniwala na yung two prophets is terorista. Kasi syempre, di ba, yung two prophets po, kung ano-anong ginagawa sa mundo, may mga signs and wonders. Ay ngayon, natatakot yung mga tao, kaya pagtutulungan yung two prophets na, ano ba to? Mga terorista tong mga to. Kaya magtutulong-tulong yung santo, yung papa sa Roma. Parang siya yung pinaka-beast, pero merong image of the beast na siyang ibinabahagi do sa mga governors or yung mga government ng buong sanlibutan. Parang hahawahan niya lang, naging nakahawa
kumbaga nagkaroon sila nung mark of the beast na yun na sinasabi na parang naghawahan na sila na pagtulungan yung two prophets. Ngayon, mapapaling din ang galit, yung parang muhi dito sa 144,000 kasi dala-dala nila yung mensahe nung two prophets. Kaya, ayun yung message of the hour nung sa panahon nilang yon. Tapos, so yung sabi po dito, 'di ba? May sinasabi dito na ayun, yung message ng 144,000 is do not accept the mark of the beast. Yung message nga po ng three angels message sa Revelation 14. Fear God, Babylon is fallen. Do not receive the mark or else you will suffer the lake of fire. So yung 144,000 po, ginamit sila para yung Israel woman is makatakas sila, maprotektahan sila sa Antichrist. Mapapaling naman po yung galit ng Antichrist dun sa 144,000. Ngayon, sa panahon na ito, di ba nung panahon ng Panginoong Hesukristo, hindi nila tinanggap ang Panginoong Hesukristo. Pero dito, tatanggapin na nila. Kasi ang hinahanap nilang Messiah noon is yung political, military power, hindi yung salvation from the cross. So, ito na nga po, yung sinabi ko po kanina, na pagbaba ni Kristo, saka lang nila malalaman na, ay, ito na pala yung tunay na Messiah. Kasi, yung Messiah na natanggap nila is carnal Messiah. Kasi yung inaasahan ni Judas nung panahon na yun Kaya siya ay nagsariling diskarte. Kaya niya gustong mapatay, parang binenta niya yung Panginoon para lumabas, parang gusto niya lumabas yung kapangyarihan ng Panginoon tapos pagpapatayin na lahat ng mga Roman Empire. Ayun yung nasa isip niya. Carnal Messiah yung nasa isip nila. Pero dito, pagdating nila, ay, ito na pala yung Messiah na pinatay namin. Totoong siya na nga ang Kristo na hinihintay namin. So, that time, matatanggap na ng Israel na si Christ yan na yung end ng 7 week. Ayun, sabi dito, nakalagay sa Bible na mamamatay sila because ina-emphasize ko lang po ulit yung 144,000 because of their testimony, because they did not receive the mark of the beast. Yun nga po, yung sinabi ko kanina. Ngayon, ma-identify sila as terrorist kasi gaya ng sinabi ko kanina, hindi sila magtatago kasi kakalat pa sila sa buong mundo or mangangaral pa sila sa buong mundo. Parang inihalin tulad nyo parang hinentulad nyo ngayon na nagde-destroy sila dun sa plan ng Antichrist. Parang pag ayaw mo ng national ID, parang paghihinalaan ka. Pag ayaw mong tumanggap na terorista yung dalawang prophets na yun, edi patay ka. So ayun po yung 144,000 na, ayun pa lang po. Na ipagsama-sama mo lahat, no? Kasi nagkakaroon ka ng ideya. Kasi iba-ibang topic yan May mark of the beast, no? Di ba po, nakalagay po dun sa dulo ng verse. Dun sa dulo ng verse na yung remnant of the seed, meron silang, yung binabanggit po bang testimony of Jesus Christ dito is yung about pa sa salvation ng pagpako ng Panginoon sa krus, di ba? Ang parang narinig ko po, 'di ba, pagka pumasok na sa tribulation, wala na yung grace, wala na yung dugo ng Panginoon. Ang mismong dugo na nila ang magliligtas sa kanila. Ngayon, kung mismong dugo na nila ang magliligtas sa kanila, ano pa po yung sinasabi ditong testimony of Jesus Christ? At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. Yung dugo nila magligtas sa kanila, terminology lang ng pastor ko yan. Pero baka ewan ko may terminology yung ibang end time o ibang denomination dyan. Pero, siyempre, paliwanag lang ng tao yan. Sa akin, ang lahat ay maliligtas, may kinalaman dugo ni Kristo. Mas pahirap lang sila sa tribulation. Ayaw nyo na magaan, bere yan lang dito sa church ages. Di dyan sa tribulation,
Yung pagkaberehan nyo, sama ang bigay nyo yung buhay nyo. Bigay nyo rin yung buhay nyo. Di ba? So, gusto nyo mas mahirap eh. Gusto nyo delayed ang pagtupad, delayed ang assert, delayed yung training, delayed yung delayed yung pagsunod. Parang iba si Abraham kay Lot, di ba? Mas mahirap dinaanan ni Lot. Iba si Enoch kay Noah. Mas mahirap dinaanan ni Noah. So, dito rin, yung tribulation saints mas naghirap kaysa New Testament saints na buhay, nabutang buhay. Bakit? Pwede sila sana makasama sa New Testament saints rapture. Sinadya nila mag-Nicolaita lukewarm na iwan. Parang nagsisi na lang sila sa tribulation eh. So mga kapatid, leksyon sa atin. Gusto nyo mahuli o gusto nyo mauna? May mauna, may mahuhuli raw eh. So ang patotoo ni Jesus, yan yung niniwala kay Kristo. Yung nagsisitupad sa utos ng Diyos, o dito na yung banggaan, SDA, yan ba ay mga panghudyo lang? Yung patotoo ba ni Jesus, panghudyo lang? O gusto mo sabihin gospel ni Pablo? Ang mensahe ng Diyos, may dispensation, pero may continuity. Doesn't mean diyan ka, dito ako. Pansamantala may nangyaring ganyan. Pero kailangan ka maging berehan, kailangan ka maging progressive. Hindi ka pwedeng mabuhay sa nakalipas. Hindi, kung merong ganyan, dahil naawa ang Diyos, doesn't mean, huwag kayo tumanggap sa gospel yun lang alam nyo dati, doon lang kayo maligtas. Mali. Ang tunay na anak ng Diyos, bawat panahon, berehan, lumalakad sa dagdag na liwanag. Tumatanggap sila sa progressive na pahayag ng Diyos. So yung may utos ng Diyos, kahit sabihin pa na sa Badista 10 Commandments, kahit yung 10 Commandments na yung Sabat, may progressive revelation yan. Ano yung progressive revelation ng Sabat? Yung physical Sabat lang, Sabado. Ang Sabat, hindi yan nakakahon. Ang 10 Commandments, hindi nakakahon. Anong nakakahon? Physical lang ang tinitignan mo. Kung ano yung abot nila, yan lang ang abot mo. Ano yung abot ng Hudyo sa Sabat? At iba-iba pa. Physical. One day of the week. Yun lang. Parang one day of the week na 24-hour day week natin. Yan lang ang alam yung Sabat. Malalim ang Sabat. So, meron silang term o magagandang term. Parang ginawa nila master key ang Sabat. Ang problema, walang progressive revelation. Nakapako lang doon sa day of the week. Yan yung interpretation nila sa there remaineth another day. Yung day of the week nung tinutukoy nila. Ganon din ang interpretation. Nakakahon lang sila. O may kaligtasan doon sa alam nyo lang. Pero dapat may progressive. Kahit nga yung Hudyo sa end time yung Hudyo sa tribulation, magpo-progressive yan. O napako sila doon sa alam nila. Napako sila doon sa dati nilang alam. Pero pinaabante ng Diyos sa tulong ng 2 prophets and 144,000. Yung 3 angels messages. Kung sa SDA para lang sa church, wala masama sa parallel application. Narinig ko end time O ako magre-report sa inyo sa end time. Narinig ko kay Batak na yung 3 angels ay si Luther, si Wesley, si Branham. At least may report ako sa inyo. 3 angels messages. Na kahit hindi ko na-take note, natatandaan ko. So, kailangan ganyan kayo, no? Nagte-take note kayo. Kaya hindi ko malimutan, siyempre, adventure mag-compare. Sa SDA, siyempre, anghel sa langit. Kay Jackson, anghel sa langit. Dito na sa end time, dahil si Barry Branham, nagbabasa sa end time. Hindi man siguro, ewan ko, turo ni Branham yan, o kaya Batak lang yan. Pero yung 3 angels messages ni Branham, yung remnant of her seed, turo ni Branham.
So, iba pa yung kay Jackson. Si Pastor Alagos, kilala niyo po. Naniniwala po sila na sila po yung 144,000. Level 4 na yun eh. Sila po level 4. Ang level 4 kasi hindi na natin wild card na yan eh. Halo-halo na kasi yung level 4 parang hindi lang sa mas malala pa sa Sabadista na preterist. Kung sa Sabadista walang literal na Israel, sa level 4 ng end time, wala na ring church, wala na rapture, lahat wala na millennium. Wala nang antichrist, wala nang tribulation, no? Ngayon, kaya sila nag-split. Siguro may iba-ibang version ng level 4. May konti pa nito, may konti pa niyan. So sure, sigurado kung wala na literal Israel, di sila nga yan. Parang nag-progressive pa sa pagka-extreme. So, basta naniniwala din kasi sila na wala ng literal na wala na siyang kaligtasan yung Israel, kundi sila na yung 144,000. Saksi at yung Sabadista, hawig yan eh. Tapos ng 70 weeks nila. Ang turo ng SDA sa Saksi ni Jehovah, pareho sa ibang end time, okay, Barbanam, na kinain na ng 3.5 years sa ministry ni Christ. Dahil tapos na ang 70 weeks sa Sabadista Saksi. At kung iba pa, baka kay Eli Soriano, gano'n din. Church na lang ang natira. O yung level 4 parang ganun na rin. Sa level 2, level 3, meron pang 3.5 years. Tignan nyo yung taas, yan ang version ng Sabadista Saksi. Tignan yung gitna. Yung dulo-dulo titignan natin. Yan. Tignan nyo, pareho sila. Napulot ni Barbanam yan. Dun sa Sabadista Saksi. Yung yung first 3.5 nasa ministry ni Christ. Sana huwag kayo mahiya sabi sa ibang end time, napulot nyo ni Barbanam yan. Kasi nagbabasa si Barbanam sa kanila. Ngayon, kasi gusto na sabihin, hindi yan napulot, galing sa Diyos yan. Eh di aminin mo na galing sa Diyos yung unawa nung Sabadista Saksi na ministry ni Christ yung first half. Sama naman ang pulot ni Barbanam na hati yan. Galing naman dun sa ibang denomination protestante. Ito naman yung sa denomination protestante na Pentecostal. Scofield, yan. At ito yung tunuro din ni Barbanam sa 70 weeks niya. Na may 1 week left. Tinuro ng anghel. Hindi pala mismong si Barbanam lang. Ginamit lang si Barbanam nung anghel para ituro yan. Namimili sila ng quote eh. Hindi tayo absolute sa quote ha. Pinapakita na natin alin dyan yung biblical supernatural na tama. Tignan mo, bakit nahati si Barbanam dun sa taas? Impluensya rin nung nasa baba. At yung nasa baba, turo na denominasyon, tinuro rin ng anghel. Kaya si Barbanam, may kalahati galing sa SDA, saksi. At yung isa kang kalahati, hawa nung sa ibaba. So parang hybrid si Barbanam nung SDA saksi at yung ng denominasyon. In denominasyon, tinuro din ng anghel yan eh. So ngayon, ito sana mag-search kayo sa table ni Barbanam. Ano yung turo niya sa remnant over seed? Maikli na lang siya 3.5 years. Ano yung turo niya sa Revelation 12 woman? Sinasabi ko sa Israel and Church yung turo niya. Pero sana makita nyo. Of course, ibang quote yung church yun. Ibang quote na bakit dalawang turo niya? Kasi sasaliksik nga siya dyan. Palang halimbawa siya ng pagkaberian. Kahit hindi pa pulido lahat ang paliwanag. Halimbawa siya ng pagkaberian. Kung sinasadyaan nyo, di ko kailangan ng gawin yan kasi ligtas na ako. Hindi naman ako pastor eh. Hindi naman ako kasama sa ministry meeting eh. Kusina lang ako eh. Ligtas na ako. Huwag kayo uto-uto. Huwag kayo padaya sa doktrina ng demonyong yan. Huwag kayo gumaya sa mga traditional end time traditional churches, traditional denomination. Siyempre, spiritong yan, mana-mana lang yan eh. Kailangan work out your own salvation. Magkaroon kayo ng hunger sa word.
magtanong, magsaliksik, magkumpara. Medyo strange pa nga sa ibang end time na nagsasaliksik yung asawa nila. Nagsasaliksik yung anak nila. Sanay sila, spoon feeding na lang eh. So kayo, kailangan kayo magsaliksik. Pag hindi kayo nagsaliksik, kitang-kita yung kayo, kitang-kita nyo na yung puso nyo. May lukewarm spirit. O yung malala pa, Nicolaita, spirit, ano yung Nicolaita, doktrina talaga na hindi ako magsasaliksik. Kailangan, i-suppress nyo yung laman nyo kasi yung laman yan, dyan kumikilo sa serpente. Okay, itong 3.5 years na natitira, paano kayo nasisiksik lahat yan? Dapat yung galing sa ibang end time, yung turo dyan. Kung hindi, di tanong. Yung hindi pa galing sa ibang end time, magtanong din. Of course, iba yung level 1, level 2, level 3, level 4. Siyempre, parang siniksik nila sa last 3.5 years. Lahat-lahat ng prophet na yan. Parang nagsabay-sabay yung Papa sa Roma at saka yung 2 prophets niyan eh. Alam itong topic natin. Kukunti lang ang nag-aaral nito. Pero kailangan, nasain nyo sa puso nyo. Hindi pwedeng katulad yung puso ng iba. Hindi namin kailangan gawin yan. O palusot lang namin sa kabilang tenga yan. Sige, iwan kayo. Yan, kitang-kita kung kayo ay Nicoluk eh. O kayo ay Berean, di ba? Magbukas na kayo ng table ngayon. Ano yung turo ni Barbanam? Sa remnant over seed. Ha? Sinabi ko na nga, may turo siya na yung woman ay church at Israel. Nag-dual siya. Pero siyempre hindi kasing detalye ni Jackson. Si Jackson wala ng woman as the church. Kaya sabi ni Gan, magulo yung kay Frank. Si Frank kasi may woman in the church. Pero yung detalye. Yung turo po ni Raymond Jackson po doon sa remnant seed. Yung turo po niya yung base po doon sa paliwanag niya tungkol po doon sa Book of Revelation 12:17. Yung remnant seed po, yung natitirang tunay na Kristiyano. Sila nga yung sumusunod sa mga utos ng Diyos, tsaka po may patotoo ni Jesus. Tapos hindi nga sila basta-basta sumusunod sa tradisyon o sa maraming relihiyon, kundi nga po doon sa tunay na aral ng Biblia. So sa paliwanag na daw po yung grupo niya, sila nga daw yung nagpapatuloy ng tunay na mensahe ng Diyos hanggang sa pagbabalik ni Jesus Christ. Tapos, kay Brother Gan, ayon nga po doon sa paliwanag po niya, batay nga po doon sa Book of Revelation dun po sa 12:17. Ibig sabihin nga po na turo niya, hindi nga daw lahat na nagsasabi na Kristiyano ay kabilang nga daw dito. Tapos yung remnant seed ay maliit nga lang daw na grupo lamang na nanatiling tapat sa tunay na mensahe ng Diyos hanggang nga po sa huling panahon. Yan. Yung paliwanag mo, Sister Ruth, hawig sa SDA. Pero si Jackson Gunn, hindi yan church. Maliban may pakita mo ang quote nila. Quote sa Contender, quote sa prophetic books ni Revelation books ni Barbanam Gunn. May siyang Book of Revelation din eh. Ang alam kong paliwanag nila, Israel yan. Pero curious din ako, no? Ano ba yung paliwanag ni Jackson sa remnant of her seed? Ano kayo paliwanag ni Jackson Gunn sa remnant of her seed? Yung kay Frank, alo din eh. Parang katulad kay Barbanam. Hindi ko na detalye masyado yan noon, nung nag-aaral pa ako sa kanila. Pero kung ang paliwanag mo, katulad nitong paliwanag ng SDA na parang church, yan din ang paliwanag ko. Pero ang questionable na lang dyan, hindi, sa akin, because of parallelism. Sa kanila, hindi dahil sa parallelism, isang application lang sila. Yun lang yun. End time. Sa akin kasi, hindi ako against sa paliwanag ng SDA sa Batista, saksi. Diba pa? Na pwedeng apply yan sa church age na may remnant dyan. Tinutukoy yung remnant, yung totoo eh.
O yan lang siguro application ko, diretso ko na, letter C. So paliwag ni Sister Ruth parang ganun eh. Na yung ino-objective report niya parang si Jackson Gunn ganun. Ngayon, hindi ako sarado na baka ganun kasi hindi ko maalala eksaktong paliwanag nila sa remnant. Yung unawa ko, 144. Baka hindi rin yan ang unawa nila, di ba? Kasi parang kinapos na ako sa pag-aaral, kumbaga sa memory. Remnant to proceed ni, ni Richard Gunn. Dalawang bagay. Ah, Yung Gentile sa Jew. na yun, ang tanong ko sa Barmenan, yung Gentile at Jew ni Menan, ni Gunn, yan ba ay tribulation period lang? O kahit Yes. church ages meron? Revelation lang. Kasi doon sa yung testimony. Kasi police virgin sa kanya yan eh. So iba yung 144,000 niya. Hindi niya binanggit yung 140 kasi first fruit sa kanya yan eh. Iba kasi yung first fruit sa remnant. Ang remnant yun yung beginnings. Ang sinabi ko last time, yung J. Tignan nyo dun sa chart ni Gunn, no? May F, may J. Yan ang remnant of her seed ni Gunn. Yes. Yan yung Jews. Medyo ganyan nga, ganyan nga yung unawa. Ibig sabihin, may papatay pang ibang, hindi part ng 144,000. Parang kaisa niya si Jackson. Ito niya F and J. Brother Jackson. Ganyan si Brother Jackson. Most likely. Itong F, foolish virgin. Itong J, Jew. Pero hindi pa kasama ang 144,000. Dito sa chart ni Gunn, ito lumalabas ang remnant of her seed. Yung foolish naging wise, parallel, agree ako. Diba? Hindi ko lang tinatawag na foolish, habang buhay foolish yan. Wala pa sa end time yung foolish naging wise eh. Kung foolish ka lang. Okay. Yung Jew, ito mangyari. Merong ibang Jew, mas angat pa sa 144,000. Bakit? Pag pinatay sila, di ma-resurrect sila. Mas glorified body pa tong Jew na to kaysa 144. Kung first fruit ang 144, sila ang dapat glorified body. Sila ang dapat angat. First fruit sa buong Israel yan. First fruit, ibig sabihin sila'y panganay, firstborn. Sila'y una sa Revelation. O yan. Kung ganyan si Jackson, I would agree na medyo naalala ko na. So si Gunn parang naging tulong. Yung remnant Tuloy. seed po ba, ito rin po ba yung certified seed? Yung saltang certified seed sa contender. May drawing si Jackson, ganyan yan eh. Ang certified seed sa contender, maring nakupulutan kay Barbanam. Ibig sabihin, hindi ka serpent seed. Predestinadong bini ka. Yung remnant of her seed, parang ganyan na rin na paliwanag ng Sabadista, saksi. At pwede natin i-apply yan. Pero kay Jackson Gunn, hindi iba eh. Yung tinutukoy ng remnant of her seed ay spiritual seed sa tribulation. May tanong ako, Bermenan. Si Gunn Jackson ba namatay ang remnant o hindi? Napatay o hindi? Sabagay, pag foolish napatay. Most likely. Napatay? Napatay. Pero yung 100% hindi. Yan yung pambali ko talaga. Yung 100, nalampasan pa nila 144, no? Pero sa akin, ang remnant, hindi lang yan tribulation application. So, hindi ako tutut. Kumbaga, Si Ngoho. Pastor Vicente Ngoho, nagdebate na kami niyan ni yung anak niya, pati yung babae. Dati yung mga anak niyang babae, ang init-init sa sharing. Ngayon, parang na-wordly na, ayaw ng dahil nga sa aral na hindi pwede magsalita yung babae. So mga kapatid, huwag kayo magpalamig Kasi parang nangyari din sa atin yan. Kailangan yung init nyo hindi mawala to the point na accelerated na matured berian na may tubig kayo. Yan ang nagme-maintain sa inyo. So ang debate nyo siguro yung 144 kung napatay o hindi. Yung remnant kung napatay o hindi. Yan yung pinagdebatayan mo? Yeah? Oo, yan. Tapos, sino yung dadalahin doon sa na i-nourish for 3 years.
Siguro ang reject nila sa'yo yung parallelism, no? Kasi siyempre, mayroon naman tayo similarity kay Jackson Gun eh. Ang siguro ang difference ko kay Jackson, yung hindi galing kay Gun yung yung Wilderness US. Singuho ba ang Wilderness US na tinakasan ng Revelation 12 woman? Yes, yes. Okay, Jackson nga. So, yan ang difference ko kay Jackson. Partially, maliit lang na US nakabigay ng kanlong refuge. Dahil may Hudyo na sa US, ang tawag ko dyan, Jews in dispersion. Diaspora. May Jews in dispersion pa rin. Turungan ni Jackson, kakalat yung 144 eh. Sa Jews in dispersion eh. So dala nila yung 2 wings of a great eagle ng 2 prophets. Yung Jews in dispersion, hindi lang US, nasa buong mundo yan. Hindi yan spiritual, hindi yan remnant na mapapatay. Kung naniwala sila mapapatay. Yan yung bayan ng Israel na carnal. Sa dulo lang ng 70 weeks makikilala si Kristo. Kapos, Ang US, Brother Francis, wait lang. Kapos na yan pagka US ang wilderness kasi wala na sa eksena ang US dyan. kung tribulation. Revelation, Sabi ko noon, pwede ko sang ayunan, USA wilderness, sa panahon ng church age. Doon tumakas yung mga protestante sa England, sa Europe. Naghanap sila ng kanlong sa US para walang persecution. Puro patayin sa Europe yung Reformation, yung War of Religion. Puro patayan yan dahil sa protestante katoliko naggera eh. Puro inquisition yan, puro So yung punta nila sa US para makakanlong, yan ay spiritual type, hindi Israel. So doon, perfect na perfect ang US. So parang nagamit din si Jackson mabanggit ang US, pero kailangan ma-position sa kailan. Sa loob ng, di ba, church ages, sinuturing kong parallel sa tribulation. Siguro hindi maintindihan ng ibang end time yan. Ang church ages at tribulation ay parallel. Kung may 7 years tribulation, may 7 church ages. Ito'y nasa panaginip ni Paraon, ininterpret ni Joseph, 7 years plenty, 7 years drought, na tagsalat, tagtuyot. Parallel yan. May nangyari sa church ages na hawig na nangyari at masisiksik lang sa tribulation. kung naiintindihan lang ng end time yan, ang susi para maintindihan yon yung application yan para hindi ma-misplace, yung multiple application parallelism. Tama. Pag wala kang multiple application parallelism, type and shadows, makitid lang yung application mo. Tama yung application mo, pero isa lang nakikita mo. Hindi ka maka-Roman candle, hindi ka maka-progressive. Hindi mo rin ma-apply sa sarili mo. Ang silbi, ang saysay, ang pakinabang ng head knowledge, theological doctrine, ay hindi lang to feel good sa isip mo. Hindi yan sweet in the mouth only. May bitterness in the belly. May application yan sa buhay mo kahit may type and shadow, may parallelism yan. Mula 10 Commandments sa ceremonial law, dito sa mga prophecy, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, ang daming type and shadow. Kung nilimitahan mo, edi hanggang church age history ka lang. Parang historical ka lang. Tanong ba, Prophecy ka lang sa future. Wala kang alam anong pakinabang sa pamilya. Kayong iba, tama yung katwiran na bakit kailangan ko alamin yan? Diba? sa'yo, ano yung remnant of her seed? Okay, letter C na tayo. No? Hindi ako tutol sa lahat ng application nila. Siyempre yung Kasi- application na parang Wait lang. limitado eh. Iba kasi, yung 144,000, para sa akin lang bakit? Kasi may may Revelation 12 woman. Hindi, yung Revelation 12 woman, hindi yan yung 144,000. Kasi, kung yan din yun, kung yan din sila, ano yan, iba kasi yung dun eh. Di ba may selyo na yung, sa first 3.5 may selyo na ang 144,000, tapos papatayin sila. Tapos ibibigay
yung dalawang pakpak sa woman ng Revelation, tapos tataka sila sa wilderness. Tapos inonore sila doon for 3.5 years. So, never Okay. in 144,000. May nagtuturo ng church 144,000 na. So walang bukod na Israel, no? Saksi siguro. Baka Sabadista ganun din. May nagtuturo ng Sabadista saksi yung 2 prophets ay parang Old and New Testament. Wala akong turo ng Revelation 12 woman ay ang 144,000. Ang wings of a two eagle galing sa 2 prophets, yung 144,000 parang tulay lang yan, networking lang yan. Sila ang nagbigay sa woman. May message ang 144,000. Pero hindi pa makumpleto sa woman ang message ng born again. Ang message muna makuha nila sa 144,000 ay warning. Tumakas sa dragon. Instructional yan. Pero hindi sila mapatay ng dragon kasi itong sheep group walang alam kay Kristo. Tingnan mo yung pinatay sa remnant. They have the testimony of Jesus. Itong Revelation 12 woman, hindi pa kumpleto sa kanilang testimony of Jesus until dumating si Kristo. Kung naalala mo yung broadcast natin, Barmenan, tungkol sa 70 weeks of Daniel, pag-start lang ng millennium, doon lang nila makita si Kristo eh. Doon lang sila, Hosea 6:2 natapos. Doon lang sila na healing na reconciliation for iniquity. Naalala mo yan, 70 times 7. Yung binodcast natin dati, sabi ko, hindi pa na-restore ang Israel 1948. Woman, Israel pinag-usapan natin ha. 1948 hindi pa na-restore lang sa lupa, pero hindi na-restore spiritual. Galit. Tribulation period, na-restore, unti-unti pa lang na-restore. Malapit nang ma-restore, pero hindi pa restored. Until dulo ng 70 weeks, saka sila ma-restored. I'm talking of the whole nation of Israel. Sa ngayon, nauna ang two prophet, 144,000. Nauna sila, first fruit sila, nakakilala kay Kristo. Pero hindi nila maipasa agad sa Revelation 12 woman yan. Tinuturo nila, barbaro pa sa tenga nila yan. Pero ang naintindihan ng Revelation 12 woman, yung instruction na tumakas, yung 2 wings of a great eagle, yung wag maniwala sa Antichrist, yung 3 angels messages, may kinalaman sa Antichrist yan eh. Fear God, Babylon is fallen, do not receive the mark of the beast or his image. Sa unawa mo, kasi naintindihan ko yung sinasabi ni Brother Gunn at saka ni Brother Branham sa table. Sa unawa mo, sino yung her seed? Sino yung her at saka yung seed? Ang her, yung woman. Yung seed, part of her. So, ano yung part of her? Sa paliwanag ko nga, sa paliwanag ni God, Jackson nga, iba pang part of her. Kaya sabi, ang pambali ko nga, mauna pa yan sa 144? Mas angat pa sila sa 144? Kung yung gera sa US and Iran, ito po ba yung magiging entry point sa Ezekiel 38 and 38 verse 39? Oo, ang nangyayari ngayon, pwedeng yung gera ngayon, accidentally, mabomba yung Mosque of Omar. Yung Al-Aqsa Mosque. Pag nabomba yan, hindi magagalit yung ibang Muslim na sinira ng Israel. Ang nagsira ay Iran. Kaya pwede na lang excuse yan para tayuan na ng templo. Kung hindi umaklas, yan malapit na tayo. Kaya huwag tayo makipagsapalaran. 1 Corinthians 15:19 ba yan? Why do we stand in peril in every hour? Kailangan magmadali na tayo sa anong pagkukulang ngayon para hindi tayo maiwan sa rapture. Ibig sabihin, yung nangyari ngayon, pwedeng mitsa na yan ng kasunod eh. Nagla-line up na Russia, Iran. Baka
Bumaliktad. May Ethiopia raw, may nabasa ako galing daw sa Ethiopia yung drones. Yung Ethiopia, isa sa 6 allies ng Ezekiel 38-39. So kailangan alamin mo, Sister Pau, yung Ezekiel 38-39. Hindi lang Sister Pau, lahat kayo. Alamin niyo yan. Tinuturo ng ibang denomination yan, tinuturo. Hindi lahat, pero iba, no? Tinuturo ni Jackson ganyan. Kailangan alamin niyo yan. Bilang kung kayo anak ng kaliwanagan, kayo selyado, kayo predestinado, desire nyo, at gaganapin nyo yung desire nyo, hindi delayed ng 2 decades. Gaganapin nyo yung desire nyo na alamin nyo, ano yung Ezekiel 32? Ano ba yung 6 allies na lulusob sa Israel? Yung giyera ngayon, malapit na malapit yan. Maraming nakaabang dyan. Templo na lang ang kulang. So, yan ang himok ko sa tanong na yan. Communion to 2026 po, meron na po kayong topic at ano daw po yun? Parang pasok ko itong Holocaust Itong giyera at itong ano. Meron yan, pero actually meron ng lumang tracks yan. Review nyo lahat ng tracks. Ngayon, pipili pa ako ng, syempre maraming topic related sa communion na related sa buhay natin, related sa ngayon. Hindi pa ako nakakapag-decide ng isa. Pero malapit na. Pero pwede kayo magtumulong, pwede kayo mag-suggest. Ang daming aspeto ng communion Parang master key rin yan Yung Godhead, yung personal devotional time. Pero may luma ng tracks yan. Ngayon parang may kinalaman doon sa sa gera. Yung Holocaust. Pero open pa ako kayo mag-suggest. Linawin mo yung remnant of her seed. Israel, anong Israel? Nation of Israel, buong Israel, 144,000, ano ba? So kanina sinasabi ko, ang paliwanag ng FDA, paliwanag ng iba-iba, dalawa lang ang paliwanag dyan, babagsakan Israel or church. Israel sa tribulation, church sa church ages. Sa church ages dahil wala nang tribulation period yung wala nang 70th week yung Sabadista saksi. Paliwanag ko 144,000 kasi mapapatayan. May testimony ni Jesus. Ang buong Israel wala pa yan testimony ni Jesus. Maliban dumating si Kristo, hindi pa tapos yung reconciliation for iniquity, finish the translation, make an end of sins. Nagkakasala pa sila spiritually sa Diyos kay Kristo. Kung ano yung dati lang reject kay Kristo, dala-dala pa nila yan ngayon. Sa tribulation lang medyo nagko-question mark na yan. Pero hindi pa totally. Hindi pa masyado maliwanag. Hindi sila kapantay ng 144,000. First fruit kay 144,000 So hindi remnant ang buong Israel. Pag siya remnant, bahagi ng anak niya. Di ba? Kung paano yung bahagi ng anak niya. Teka, lilinaw lang. Kasi naselyuhan na ang 144,000 sa unang 3.5 years ng 70th week of Daniel. Kaya may testimony of Jesus. Wait lang. Yung remnant of first seed to feed for another 3.5 years is patay na yung doon yung 2 prophets. Ngayon yung 2 prophets na binigay na naselyuhan na yung 144,000. Ngayon sila ba yung 144,000 ba yung pupunta sa sa wilderness? Hindi naman nakasulat yung 144,000 pupunta sa wilderness Yung woman ang itataka sa wilderness. So ano yung wilderness? Hindi natin topic yan, sinisingit-singit ko lang. Sino yung woman? Sino yung sa remnant sa iyo 144,000? Sino yung woman? So sa application ng 144,000, ang woman ay Israel, buong bayan ng Israel. Hindi pareho kay Jackson, kay Gan. Buong bayan ng Israel. Nagkakaiba lang kami ni Jackson sa wilderness. Yung wilderness sa tribulation, yan yung malapit lang sa Petra, malapit lang sa Judean wilderness. Yung diaspora, pwede ring wilderness.
Pero yung malapit kay Jackson na US, yan ay spiritual Israel ng protestante, yung tumakas sa Mayflower, yung tumakas sa US para magkanlong mula sa beast ng Europe, no? So, parallel application lang yan. Kung paano parallel ang church ages at yung ano. Ang question ko dito sa sa Ezekiel 38:39 may binanggit kasi itong Brother Rep na yung sa Magog, may binanggit to na lahi ni Noe na sino yung apo ni Noe na tinutukoy dito? Noe? Lahat naman anak ni Noe yan eh. Si Gog and Magog lang nakatira sa may Russia. Na isa na apo ni Noe. Galing yan kay Japet. Ito ba yung si Japet, Brother F, na yung sinumpa ni Noe? Ano na yun? Hindi kay Noe lang lupa. Walang fix na lupa si Noe. Siyempre si Noe nandun sa Middle East. Yung papunta sa norte, sa Russia, hindi lang purong Japet yan ha. Isang lahi ni Japet. Siyempre marami ring anak si Japet. Yung mga western countries, yung puti, mga Japetites yan. Pero isa dun ay yung Russians. Kaya na yung Gog and Magog. Isa sa mga anak-anakan na ni Japet yan. Saan po itatago yung Revelation 12 woman? Judean wilderness. May verse yan. Yung Petra, isa dyan. No? So bukod sa Judean wilderness, yung diaspora. Pag diaspora, hindi lang US, kahit anong parte ng mundo. Saan ko nakuha yan? Dahil turo ni Jackson ng 144,000 nangalat sa buong mundo para mensahihan yung iba sa mga kanyang sa Israel. So may Israel na nasa bansa ng Israel. May Israel na nakadiaspora pa. Yan ang pinakamalapit ni Jackson sa US. Pero yung pinaka-ultimate na US ni Jackson sa unawa ko, yung kaparallel sa church, which is sa pagkatapos ng Dark Ages, na-discover na nila yung Amerika. At doon nagpuntahan sa North America, yung mga protestante na tumatakas sa dragon. So spiritual Israel yan. Kaya nga hindi mali ang paliwanag na remnant of her seed sa mga believers. Mag-application na tayo. Letter C. So, alam na natin historically, prophetically, at parallelism. Application na tayo sa atin. Pwede ba nyo ba i-apply sa sarili natin yung remnant? At pwede ko i-define yung remnant as survivors. May term si Pastor Villagon sa survivor ministry. Baka nakulat niya kay Barbara naman. Survivor ministry, yung mga denominasyon. Yung mga Lutheran, Baptist, Methodist, Anglicans, hanggang Pentecostal. Bakit tinawag na survivor ministry ni Pastor Villagonsa? Kasi they escape once. No? Survivor dahil hindi sila napatay ng dragon. Or sabihin natin ganito, pinapatay nga yung ninuno nila pero may nabuhay. Parang yun sa turo ko sa Let Your Escape Be Not on the Winter. Tinandaan ng instruction, pagdating ni Titus, nakatakas lahat ng Kristiyano. Survivor. So, ganito rin ngayon. Pwede ba ma-apply sa inyo yung remnant? Do you have the testimony of Jesus? Do you have His commandments? Yung commandments, progressive. If you have the commandments, the progressive revelation, if the testimony of Jesus, paano bagay sa inyo remnant? Historical muna tayo sa church natin. Kung at least man lang alamin nyo rin history ng church natin sa Kogyo, no? Alam nyo ba maraming pinagdaan ng butas ng karayom?
Hindi nyo lang alam butas ng karayom kasi parang bata pa kayo. Pero alamin nyo, dumaan sa butas ng karayom itong ministry natin. Maraming detractors, maraming nagpuputa ng ano. Muntik na ako mawala dyan. Pag nawala, wala na magtuturo. Sino magpapatuloy? Muntik pa mawala yung kapilya. So, hindi ko na madedetalye ngayon, maikli ang oras. Pero alamin nyo yung history. Ibig sabihin, dumaan tayo sa butas ng karayom. Kayo mga survivor kayo kasi yung iba nagsarado na. Kung hindi na sarado dahil sa doktrina ni Nicolaita, may nagsarado because of lukewarmness. Napakalakas na laman. Meron nga tayong dating kasamahan na pumasok dito pero siguro kahinaan na laman, nawala na naman. Meron ako dating binabible study. Ayaw pumasok. Meron akong dating kasama ng Pastor Lagonza. Ayaw pumasok. Pero may respeto sa akin. Hindi sila Nicolaita na niniwala na wag dapat umiwas sa akin. Pero yung mahina yung laman nila. Hindi na kayang i-overcome. Sana may mag-ampon sa inyo sa kanila. No? Yung mga wala rito, ano nyo? Bisitahin nyo. Yung mga dating kapatiran dito. Ay pa. Iba yung detractor, iba yung nanghina dahil sa lukewarmness. Nanghina dahil sa Nicolaita. Nakumbitsi dahil sa Nicolaita. Nanghina dahil sa lukewarmness. Ibig sabihin kayo, survivor kayo ngayon. Hawig kayo sa remnant. Doesn't mean, hindi pa kayo nagsarado, ligtas na. Meron pa kayong gagawin. Sabihin, mas malaki yung chance nyo ngayon. Pinabubukas sa inyo yung table. Mas may chance kayo ngayon. Yung iba, lalong hindi susunod sa ganung instruction, di ba? Lalong hindi susunod sa ganitong paksa. Kayo may chance kayo. Narinig niyo itong paksa. May pinagagawa sa inyo. May chance kayo. Remnant na remnant kayo. At siguro, hindi lahat sa inyo magagawa niyan. Diba tinatama, di ba? Kahit nandito sa room, pwedeng kalaban nyo pa yung laman nyo eh. Hindi ko kailangan gawin yan. Ay, busy ako sa trabaho ko. Ay di, mababawasan pa kayo. Yung type ng remnant, yung parang yung pyramid, yung paliit ng paliit, yung narrow road. Parang sa Gideon 300 din. Mula sa 20,000, binawasan, naging 10, naging 1,000, naging 500, naging 300. Yung Gideon 300, hindi lang yan 20, naging, may malaki pa sila, 30. Pabawas ng pabawas. Di ba po pinag-uusapan po natin yung kay Gan, kay Jackson, tsaka yung sa iba. Yung sa atin po ba, ano po yung parang solid na paliwanag natin doon sa different parallels application dyan sa remnant of Perseid? Kasi mahirap pong makipag-sharing kung hindi ko alam yung mismong atin ho. Baka mas makuha ko pa po yung sa iba. Nasabi ko na to pero ulitin ko lang. Hindi mali yung paliwanag ng iba, kaya ang mali na lang nila yung pagiging makitid. Parang kanila lang yung tama, yung iba, wala nang possibility maging tama. Wala silang parallelism So, dito tayo sa parallelism. So, sinagot ko na yan unang part Yung application sa atin, dahil may history tayo na nabawasan dati, ang dami natin. Nung nag-start ako sa Kogyo, puno ang basketball court. Dahil nag-evangelize si Pastor Roland sa Kakalog. Kunwari yung dati nilang miyembro sa denomination ng unti na wala. Ang daming bagong akay si Pastor Roland. Bawat isang pastor, ang daming bagong akay. Puno ang basketball court. Wala pang splinter, wala pang bulong negative. Although mauna si Pastor Roland yan. So, mula sa malaki na yan, paliit ng paliit. Yan ang type na remnant. Siyempre, mas marami ang nation of Israel kaysa 144. Di ba? Sa foolish. Yung foolish at 144, hawig lang yan. Mas marami ang foolish kaysa wise na mararapture. Yung foolish naging wise sa tribulation, mas marami kaysa sa wise na buhay. Pero kung wise na dati nang namatay, pantay ang dami. Pero gaano karami ba sa namatay ang tunay na wise? Tandaan nyo yung narrow road. Kumbaga may nalalaga sa atin.
Nangyari din sa wilderness yan. Papasok sa promised land. Nalalagas sila. Kaya sa original, natira na lang na dating matanda. Dating bata pa lumabas na si Joshua at saka si Caleb. Si Moses hindi ka pinapasok eh. How about yung iba? Mga anak na lang sila. Yung anak na lang mag-carry ng legacy ng magulang. So sana may pasa nyo yung PTA nyo. No? Sino dito yung survivor na yung anak ay nagpatuloy? Remnant yan. Sino dito yung nag-assert sa anak? Tapos, syempre, maawa rin sa iba, akayin yung iba. Yung iba, nawala na dahil sa trabaho. Nalukwarm na. Hindi naman mali yung unawa ng SDA doon sa application nila na remnant her seed. Pwede rin kasi sa parallel na pinapaliwanag natin na yung Revelation 12 na sinasabing na interpretation ni the church. Wala naman ding mali, wala namang masama doon. Ang siguro yung sa application ng Seventh-day Adventist at saka ng Jehovah's Witness. Grupo lang nila yun. Doon sa salitang tinatawag na replacement theology. Kasi para sa kanila, tinapos na yung dealing ng Diyos sa mga blood heritage ng Jewish. Hindi na sila yung kausap ng Diyos when it comes to the word or revelation. Nandun na sa Gentile church. So, kaya makitid. Yes. Yun, kaya yung pinapaliwanag nila na application na the church ages ay naa-apply ang remnants of her seed. Hindi naman mali din yun eh. Tama din naman. Okay. Spirit, Nicolaitanism, at saka yung salitang replacement theology, yun na mali. Okay, so ulitin ko ang pagiging mali nila ay makitid. Tapos, Nicolaita, bakit? Kami lang yan. Kami lang yung remnant. Napaka-conceited, no? Napaka-ano mo. Kung bereyan ka, sino ba yung remnant all throughout the ages? Di ba? Ngayon, hinalimbawa ko tong Kogyo. Pwede ba kayo, parang type kayo ni remnant. Nakikinig pa rin kayo. Although, hindi pa kayo humahakbang, sana hindi lang anak ninyo. At kayo, mag-Joshua Caleb kayo. Kayo mga magulang, umabot kayo sa EA. Okay? Huwag nyo turing anak nyo lang. E di parang katulad ng ibang 10 spies. Yung mga anak nila lang. Yung may magulang, wala na. Pero yung 2 spies, Joshua Caleb, sila bilang magulang nakapasok. Sa bilang magulang masamahan niyo yung anak niyo. So, meron bang remnant sa iba-ibang churches? Meron din. Pero hindi mo alam ang history nila. So, hindi tayo kasing kitid nila na parang iniisip lang natin, conceited tayo na tayo lang. Buong mundo to. Okay? Lang Diyos, mahabaging Diyos, dakilang Ama, sa gabing ito, papasalamat po kami sa mensahe na pinarating niyo po sa amin. Mensahe, Panginoon, na tataas sa amin sa kasakdalan, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat kaluluwa na sumusubaybay, na sumusunod, Panginoon, sa progresibong pahayag mo, Panginoon. At pagpalain niyo po ang mga mensaheng ito na, Panginoon, maitimo sa puso ng bawat isa. Ito ay maging daan para sa patuloy na kalakasan na magpatuloy, Panginoon, sa iyong salita at magpapatotoo, Panginoon, kay Jesucristo. Yan po ang mensahe mo sa gabing ito, Lord, na kami ay may turing ng mga remnants na merong pinangahawakan na salita at nagpapatotoo sa patotoo ni Jesucristo. Lord, pagpalain niyo po ang ginamit mo sa amin sa gabing ito, ang iyong lingkod na patuloy namin siyang tinataas sa iyo, na ikaw ang patuloy na mag-ingat sa kanya at magbigay ng kalakasang physical, Panginoon. Okay. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito at pagpalain niyo po at selyuhan ang mga lahat ng mga napakinggan namin. Nihiling po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Stanza 1. Stanza 1. Stanza 1.
Isang tanda sa langit, babay nagniningning. May araw na balabal, buwan sa kanyang paanan. Korona ng bituin, 12 ang bilang. Pag-ibig ng Diyos sa kanya'y pinahayag. Dakila ang Panginoon, sa laban siya'y panalo. Ang dugo ng kordero, kaligtas ay tiyak na totoo. Sa gitna ng digmaan, siya'y ating sandigan. Tagumpay ni Kristo, walang hanggang kalayaan. Tanzagat ng langit, tragol ay nagbantay. Ngunit ang sanggol na ipinanganak ay dakila. Siya'y mabahari, tungkulin ay banal. Tagumpay ng Diyos, kailanman ay walang kapantay. Dakila ang Panginoon, sa laban siya'y panalo. Ang dugo ng kordero, kaligtas ay tiyak na totoo. Sa gitna ng digmaan, siya'y ating sandigan. Tagumpay ni Kristo, walang hanggang kalayaan. Dakila ang Panginoon, sa laban siya'y panalo. Ang dugo ng kordero, kaligtas ay tiyak na totoo. Sa gitna ng